In this video mga kapadyak, meron ulit tayong fork dito from RST or Rapid Suspension Technology. RST is a Taiwan brand na sobrang tagal na din sa industry sa paggawa ng suspension fork, ng rear shock, ng dropper seat post. Yun yung ilan sa mga products nila. For more info sa mga products nila, you can visit their website. Link, lagay ko dyan sa description. Na-feature natin yung RST Stitch. Hindi nyo pa yung napanood, lalagay ko dyan yung link. Yung RST Stitch, yun yung pang-enduro nila. Na-feature din natin yung RST Slope. Yun naman yung pang-dirt jump bike nila. Link, lagay ko din dyan para pwede nyo ma-check after nyo mapanood to. Etong fork ngayon nandito sa atin, iba ulit to. Ibang model to ng RST fork. Ito yung RST Rogue. Sa lineup ni RST, yung Rogue parang bumabagsak siya sa trail or all-mountain na category. Medyo mas VP siya compared sa usual na mga XC fork. Yung Rogue kasi, mas mataba yung stanchions niya. Available din siya sa mas mahabang travel options na higit pa kung ano ba yung swak para sa XC. Pero pwede mo rin siyang ilagay sa XC kasi may travel din siya na swak sa XC. Kung medyo mas aggressive ka mag-XC, si bike mo more on trails mo ginagamit, pwede din. Sa enduro, pwede rin naman. Pero kasi, for me personally, kung masyado kang aggressive, stitch ka na dapat. Etong Rogue, kung hindi ka ganun ka sobrang aggressive mag-ride, more on trails yung nira-ride mo, ito yung swak sa'yo. Kasama siyang manual. Bali, ito ay owner's manual ng, ito yung mga nakalagay dito. Kila, pang downhill, Stitch, pang enduro, Storm, Rogue, ito. Ayan yung Rogue. Iba't ibang language. Pero I believe ito available din to sa website ni RST. So, pwede nyo rin siyang ma-check on. Ito yung bagay na hindi masyadong binabasa ng mga consumer. Pero importante rin na basahin nyo yung ganito para may idea kayo. Like dito nakalagay yung suggested service intervals para sa mga RST suspension fork na usually di natin nakikita online unless check natin sa manual. Sabi dito kung short sporadic rides every 6 months under normal condition. Kung long frequent rides every 4 months naman. Kung severe conditions like siguro ito yung sa ulanan, sa basa mo ginagamit. Kung short rides every 4 months, kung long frequent rides, every 3 months. Compared sa ibang mga fork, dito sa RST, ina-advise nila na yung service interval is hindi ganun kahaba na papaabutin mo ng 1 year. So, yun yung ina-advise nila. Nakakalagay din dito yung suggested replacement service intervals para sa mga wear and tear na parts. Sabi, dust seal, 6 months, air seal, O-ring, 1 year, rubber or moving parts, 1 year, rear shock mounting, 1 year, remote lockout, cable, 1 year, tsaka lubricant grease, 6 months. Andito yan sa kanyang manual. Yung recommended na air pressure din, andito rin sa manual nakalagay. Yung pang first, yung pang XC nila, yung Vogue, yung Rogue Titan, Slope. Sila yung magkaka-level. Tapos, Stitch, Space, Jump, sila yung magkakasama din. Andito, conforme sa weight mo kung ano yung ikakarga mo na PSI. Pero itong chart na to is recommendation lang naman. It's up to you pa rin para templayin siya sa preference mo. Pero maganda, meron ka na nung recommended na starting point sa pagkakarga ng hangin. So, meron dito. Dito rin yung guide, pang measure ng sag, mga warning, maximum rotor size dito sa Rogue. Ito nakalagay dito sa Rogue. Maximum ng Rogue is 203. Ibig sabihin, beefy din yung fork kasi kaya niya mag 203. Ang mga kasama nito na pwedeng mag 203 is Kila, Stitch, Storm, tapos itong Rogue. The rest, mga 180 na lang yung maximum. Yun lang yung laman ng owner's manual. Makapal siya pero dahil para lang yun sa iba't ibang language. Ito sa akin. Bigay ni comment sa akin. Medyas. Check na natin ngayon itong RST Rogue. Sa box, wala na namang ibang nakalagay bukod sa fork. Tapos yung manual na isama nila. Yun know, ganda. Ang linis tingnan. Stealthy na yung dating ng decals ni RST ngayon sa mga bagong fork na nirelease nila lately. Finish ng lowers is glossy na black. Tapos yung decals niya, yan lang. Silver, tapos dot yung style. So, hindi ganun kahalata. Similar style din kung ano yung nandun sa Stitch. Ginawa na lang din nilang standard na ganun yung design. May RST logo lang dito na may orange. Same font, tapos yung name lang nung mismong model ng fork. Ito yung Rogue. Steerer is tapered na aluminum. Dito yung valve para sa kargahan mo ng hangin. So, air spring etong fork na to. So, ang kagandahan sa air spring, matitimpla mo siya. Depende sa weight mo kung gaano karami kakarga mo na hangin. Pinakita ko nga kanina, meron silang guide din na pwede mong sundan sa kung ano yung base na pwede mong ilagay na PSI ng hangin dito sa fork na to. Dito naman sa kabilang side, magamit siya ng OCR na compression damping na from fully open, tapos lock. Napansin ko nga lang sa mga fork na na-try ko before, from taas, tapos clockwise, yun yung padagdag ng compression. From open sa taas, tapos pababa, maglalak siya. Kung may lockout, pero usually clockwise,
habang nagdadagdag ng compression damping. Dito sa RST fork, baliktad, kakaiba siya. Pababa ang kanyang open or clockwise ang pag-open sa kanya. Tapos counterclockwise naman yung pagdagdag naman ng compression damping sa kanya. Or dito sa case ng RST Rogue, since may lockout siya, pag nasa taas to, makaliwang direction, maglalak siya. Tapos, pag nasa baba naman, open siya. Or clockwise. Ibang style lang, syempre. Ibang design din naman kasi yung ginamit. Itong crown niya, glossy yung finish. May serial dito. Tapos, may sticker dito na made in Taiwan. Syempre, RST, made in Taiwan naman talaga yan. Tapos, yung lowers niya, yung arc nandito sa harap. Yung clip na to para sa cable management, para do sa front brake. May sticker dito nakalagay, 110. I believe ito is, ibig sabihin yan, yung hub spacing nito. Dahil gumagamit na ng boost hub spacing. 15mm by 110 yung gamit dito. Dito sa likod ng arc niya, meron siyang thread na pwede mo sigurong pag-threadan ng fender or kung ano man pwede mong i-thread dyan or mounting ng ilaw. Pero meron nandyan. Tapos dito, ito I believe is pinagte-threadan din to. Ito nandito sa baba. Pang fender din ata to. Yung merong support na klase ng fender. Pero sa case naman natin, di naman natin gagamitin yung mga fender mounts kasi more on trail natin siya gagamitin. Pero meron lang din. Just in case need mo yun. This brake mounting is post mount. Maximum size ng rotor is 203. Tapos andito yung rebound adjust niya. May guide din kung saan direction yung pagdagdag or pagbawas. Andyan, kulay-pula yung knob. Yung rebound ay yung kumukontrol sa pagbilis ng pagbalik from compression. Etong fork. Titimplahin mo rin yun. Tapos, eto namang axle niya. Siyempre, true axle siya. Boost hub spacing, 110 by 15. Ito yung kasama niyang axle. So, maganda dito, meron na siyang lever. Etong lever na to, nakakatulong para hindi mo na need na gumamit ng tool para mapihit etong axle niya. So, meron itong lever na. Para lang tool-free yung pagtanggal kabit mo nitong axle. Meron na ito. Meron ding rubber ring dito para mas madali sa pagsiset ng sag. Makikita mo agad kung hanggang saan yung travel na nagagamit. Yung taba ng stanchions netong Rogue is 34mm, which is a sweet spot para sa isang trail all-mountain setup. Or pwede ring XC kung mas aggressive ka na XC. Hindi siya sobrang bigat like nasa pang-enduro level na bigat. Hindi naman siya sobrang gaan na sobrang payat like parang XC weight Winnie setup. Ito yung in between, 34mm. Kulay black lang yung stanchions niya. Walang markings, walang nakaprint sa stanchions, malinis tingnan. Etong nandito sa atin, ang travel nito is 140mm. Tapos wheel size nito is 29. Etong fork na to, bala ko siyang testingin na gamitin dun sa Cannondale Habit HT. Yung stock fork ng built bike na yun is naninipisan ako sa stanchions ng fork niya. Parang 30mm lang. Marami akong gustong gawin dun sa bike na yon. Kinakabahan ako sa fork, napapayatan ako. Ito, I think, saktong-sakto to dun. Kasi mas mataba na yung stanchions niya. Yun nga lang, stock ng Habit HT2 is 130mm yung travel nun, pero since ito 140, 10mm na dagdag, so hindi naman siguro sobrang over fork yun. I think, pwede pa rin naman yun. According dito sa website ni RST, link lalagay ko din sa description. Ito ay available sa 27.5, sa 26er, tsaka sa 29er na wheel sizes. Tapos yung max tire dito sa 29er, pwede mo siya masalpakan ng 29 by 2.25 na lapad ng tires. Yun yung nakalagay sa website ni RST. Yung pa naman gamit ko na front tire is Maxxis Assegai na 29 by 2.5. Ano kaya? Kakasya kaya? Naku po. Ewan ko lang kung kakasya. Sana naman kumasya. Tapos kung 27.5 naman, pwedeng 27.5 by 3.0, tapos 27.5 by 2.4 kung 27.5 talaga yung I think etong recommended na 27.5 by 3.0 kung 29er yung fork na paglalagyan mo. Pero kung 27.5 specific yung RST Rogue na gagamitin mo, hanggang 2.4 na lapad ng tires pwede. Tapos 26er hanggang 2.4 din based sa website na RST. Tapos yung axle niya is available sa 110 na boost hub spacing. Tapos, meron din namang non-boost 100mm. Pero, 15mm yung axle niya. Yan naman yung common sa mga MTB hubs. 15mm. Madali na mahanap. Tapos, yun nga, QR axle. Ang travel pala nitong RST Rogue, from 120, merong 130, may 140, may 150, tapos may 160 din. Yung 160, usually, medyo naglilin na siya sa enduro side. So, kung gagamitin mo to sa mga trails dito sa atin, sa mga gravity trails, kakayanin naman niya since naka 34 naman siya. According to RST, pwede siyang hanggang 160. So, I think pwede. Air spring, tapos OCR 2+, yung compression damping niya. May compression adjust, may rebound adjust, may lockout. Pwede mo ilaki yung suspension. May variant din na may available na may remote or pwede mo rin paltan ng may remote. Stanchions,
54mm hard anodized black. Tapos yung lowers is magnesium, yung material na ginamit. Bali dito pala, yung 120 to 160mm na travel para dito sa RST Rogue is for 29er tsaka 27.5 lang. Kung pan 26er na wheel size yung RST Rogue, ang minimum na niya is 140 na travel, tapos hanggang 160 pa rin. Ang fork offset nito is 51mm. Dito sa 29 tsaka 27.5. Kung 26er, yun yung merong 43mm na fork offset. Sa fork offset, yun yung bali parang layo netong axle sa mismong pagkaka-straight nitong fork dun sa mismong steering axis mo. Yung iba, may preferred na number para sa fork offset, pero yung usual regular riders, hindi naman masyadong ramdam yun. Pero yung fork offset, may effect yun sa magiging ride feel tsaka sa control mo dun sa bike. Ang fork height, syempre, nagkakaiba-iba yan. Depende sa travel. Yung fork height is yung mula dito sa crown hanggang dito sa axle. Dito sa 29er na naka 140, pumapatak siya na nasa 55. Tama ba ako? O tama nga ako. Etong Rogue pala, minimum niya is 180mm na rotor. So kung naka 180 ka na rotor, hindi mo na need na gumamit ng adapter para dito. Tapos dito sa product page ni RST sa website nila, nakalagay 220mm yung max size ng rotor. So iba siya dun sa nakalagay. Dito sa manual, baka itong manual is siguro hindi pa nila na-update. Kung saan nakakabili nito, wala pa ako nakikitang shop na nagpo-post nito eh. Pero pwede kayong mag-inquire sa FB page ng Comet Cycle Center. Sila yung official distributor ng RST Forks dito sa Pilipinas. Pwede nyo i-message yung page nila para itanong kung sino ba yung dealer na merong RST Rogue na latest model, like this one. Ang SRP nito, 22,668. According dito sa sinend sa akin ni Comet Cycle, itong RST Rogue, may choice ka kung gusto mo naka 140 like this one or gusto mo naka 160 na. So, yun yung pwede mo mapagpilian sa mga pinasok nila na variant nitong RST Rogue. So, kung adjustable to internally, parang tingin ko adjustable siya internally. Pero baka hindi na tayo mag-deep dive doon kasi okay naman na sa akin yung travel nito para sa use case na paggagamitan ko kasi ito. Pinapatesting din kasi sa akin to ni RST Philippines. So, okay na to. Yung kasing RST Stitch na bago, yung may 38mm na taba ng stanchions, sabi sa akin, para ma-adjust yung travel nun, kailangan mong palitan yung air shaft na, which is, ang hirap maghanap. Pero yung freebies version ng mga Stitch, yun yung adjustable pa internally. Ito tingin ko, adjustable pa to internally. Hindi pala nakapost dun sa website yung weight, pero check na rin natin. Uncut yung steer, netong fork. 2.29 kilograms. Ito ang RST Rogue na 29er. Common na rin naman na weight ng fork. Hindi naman siya sobrang bigat like yung sa RST Stitch na sobrang VP na fork. Ito, 2.29. Around the usual pa na weight ng mga suspension forks. Abangan nyo na lang mga kapadyak. Gagawan pa natin ito ng follow-up review pag na-testing na natin. Mali, kakabit ko pa ito sa bike. Pero testingin ko muna kung kasya ba yung wheelset ko. I mean yung tires pala. Kasi 2.5 yung lapad ng tires na supposedly gagamitin ko. Sabi kasi ni RST hanggang 2.25 lang sa 29. Kaya malaman pa, testingin natin. Sana magkasya para magamit ko. Yung RST Stitch, na-testing ko na pala siyang ipang ride. Doon pa lang sa playground namin sa Minox Bike Park. Na-try ko na siya sa mga jumps, sa mga drops. Sobrang solid nung fork. Di ako kinakabahan na mag-flex siya kasi syempre sobrang taba naman niya. Pero hindi ko pa siya nasusubukan sa proper gravity trails. Hindi pa nakakapag-ride ulit. Pero first impression, wala akong napansin na pwedeng i-report na negative sa kanya. Kaya excited din ako na gamitin to kasi tingin ko magagandaan din ako sa performance na itong fork na to. Kaso lang, kakasya ka ba? Ano magkasya ka? Dahil pag hindi ka nagkasya, hindi kita magagamit. Pumasok naman, tool-free. Napakadali. Medyo kailangan mo din laruin kasi yung pwesto nito para pag tiniklop mo tong QR lever niya, nakaturo siya sa taas. Parang ganyan. May adjustan naman dito para pag sinikapan mo siya, pag titiklopin mo na tong QR lever niya, nakaset siya sa taas. Hindi yung kung saan siya nakaturo. So yan, secure naman na siya. Wala nang play, wala nang alog. Pwede. Umiikot naman. Kasya naman siya. Pakita ko sa inyo. So, sabi, 2.25 daw yung max tire clearance niya. Pero itong gulong kasi na to, 29 by 2.5 siya. Sumalapad siya. Kasi DHF siya eh. Ito, usual na gulong to ginagamit pagka mga gravity, enduro, ganun. Stock lang to. Stock to netong Cannondale Habit. So, sabi, dito sa RST Rogue hanggang 2.25 siya. Pero, tingnan nyo naman,
Napakalaki pa ng clearance ng side to side. So kasi ang pinagkaya ba lang naman ng 29 by 2.5 tsaka 2.25, syempre yun yung width yung lapad dito sa gilid. Pero dito sa fork na to, maluwag siya. Maluwag, may space naman sa taas. Hindi nga lang kasi yung daliri ko, pero yan. Kasya naman siya, usable siya, pwede natin gamitin. Ito kasing fork na to, sobrang payat talaga kasi na ito. Kaya medyo binibaby ko tong bike na to dahil sa fork na to. Tapos 130, ito naka 140 na travel, which is I think good pa rin naman. Okay game, pwede na natin siyang i-install since na-check naman na natin nakakasya nga yung wheelset na gagamitin natin. Dito sa max tire clearance na itong fork na to. Sinukat ko na kung gaano kahaba. Ipapareho ko na lang din sa kung gaano kahaba yung steerer nung naka-stock ngayon doon sa bike na pagte-testingan ko na ito. Pagsukat ko, 7 inches na haba ng steerer tube. Okay naman yun. Hindi naman siya sobrang iksi. 7 inches. Kaya pwede na yun. Pipe cutter lang ulit since wala pa akong saw guide. Pangit ng cut ng pipe cutter eh. Pero diretso siya. Yun nga lang, matalas. Tsaka kapag nanggigil ka, medyo parang tataba yung dulo. So, minsan, ang hirap ipasok ng stem. Parang ganun. Pero ang dali kasi niya ipangkat eh. Walang nahuhulog na pinaglagarian. Ang putol na. Kailangan mo lang ding alisin yung talas niya. Pwedeng kikil, pero kaya din naman ng is-is. Sa importante lang mawala yung talas niya. Siyempre, yung loob din. Okay na. Need na lang natin lagay yung star nut. Tumakbo pa ako sa bike shop. Wala na kasi akong flower or star nut. Kailangan kasi yan para malagay dito para magamit yung fork. Tumakbo ako sa Bitoy's Bike Shop. Meron sila. Ito, hinahanap lang. Hinahanap lang ng Kuya Joseph sa kanilang tambakan. Sabi, extra lang daw to. Binigay na lang sa binibili ko pero ayaw pa bayaran. Thank you Kuya Joseph. Shoutout sa Bitoy's Bike Shop. Yun, makakapit na natin. Isa lang to, hindi ako dapat mag-mess up sa paglagay nito. Pero mataas naman ang chance na malagay ko to na maayos kasi gamit ako ng tools. Ito yung tools na ginagamit. Paglagay niya itong star nut, iti-thread mo dito yung star nut. Tapos, eto, nagiging guide yan para straight na yung pasok para di nababalik ko. Lagay mo dito. Tapos, pag napukpok mo, pag napalubog mo na to, okay na yun. Ibig sabihin, pasok na yung star nut mo. Game, pukpok time. You know, pag baon na siya, tinanggal, pasok na dun yung star nut. Ito na lang, minsan naiiwan talaga to. Pero, tatanggal naman siya. Naka-thread lang din naman siya. Ayan. Okay, lapat na lapat. Straight na straight. Game, kabit na natin. Ito yung adapter na nakakabit dun sa fork na stock. Malamang di ko na to need kasi sabi 180 na daw yung stock nung RST Rogue. Para lipat ko na lang dito sa RST. Hindi ko na nga need yung adapter. 180 to eh. Okay. Nakabit ko na dito sa Cannondale Habit HT2. Etong RST Rogue. Bali, lalagyan ko na lang ito ng bike skin. Hindi ko na isasama sa video. Iba-bike skin ko tong fork para kung magasgas man, may bike skin. Etong fork kasi na to, pinapatesting lang sa akin. Babalik ko pa din. So, abangan nyo na lang in the future mga kapadyak yung update video natin dito sa RST Rogue. Gagawan pa natin to ng review. Kailangan lang ma-ride tong bike na to para matesting siya sa actual trail. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak. Kung naka-RST kayo, anong RST gamit nyo? Kung meron sa inyo naka-Rogue, pa-share naman ang review nyo para makita ng iba pa natin mga kapadyak. Mas mabigat pa pala itong stock fork kahit na mas mapayat yung stanchions niya.